Sa pag-aakala natin, beef lang pwedeng gawing burger steak. Pero nung natikman ko yung gawa ng tita ko na burger steak pero gawa sa karne ng baboy, sobra nga akong nasarapan at nabitin ako. Kaya eto, gumawa ko ulit at isi-share ko lang din sa inyo kung paano ko ito ginawa. Dito ay gumamit nga lang po ako ng 150 pesos na giniling ng baboy. Lagyan ko ng mga pampalasa katulad ng asin, pamintang pino na napakadami. Naglagay din ako ng paprika powder, seasonings ko anong meron dyang available sa bahay natin. Tsaka natin halu-haluin para mag-well combine yung mga pampalasa natin dito sa ating giniling na baboy. So naglagay din ako dito ng konting sibuyas. Optional lang naman ito pero pag hindi nyo gusto na maglagay ng sibuyas ay okay lang din naman po. Kakailanganin din pala natin dito maglagay ng isang perasong itlog or depende po sa kung gaano kadami ang inyong giniling, pero pag mga 1 kilo siguro mga 2 peraso. Nagdagdag din pala ako dito ng konting patis. Paminsan-minsan kasi pag sa mga ganitong sitwasyon na wala na akong oras, hindi ko na po tinatry or fina-fry itong mga giniling, kundi binibase ko na lang po doon, depende sa kung anong naaamoy ko at doon po ako maglalagay kung anong seasonings pa ang kailangan kong idadagdag. Maliban po sa itlog ay naglagay din po ako dito ng konting cornstarch. Yung sa sinabi ko po kanina na inaamoy ko muna yung amoy ng aking ginagawa para malaman po kung ano pa yung kulang. Tatay ko po kasi yung nagturo nun sa akin. Sa pagluluto daw kasi wala talagang exact measurement. Sa unang tingin pa lang dapat alam mo na kung gaano kadami ang ilalagay mo na mga pampalasa sa iyong mga niluluto. At maliban doon sa tulong ng ating pang-aamoy ay malalaman po natin kung ano po yung mga kulang na pampalasa doon sa ating ginagawa. Elementary pa lang kasi ako noon, nakikitaan ako ng tatay ko ng potensyal na marunong ako magluto. Kaya simula noon, unti-unti niyang tinuro sa akin yung mga technique niya kung paano ba pasarapin yung mga niluluto. Sa worth 150 pesos na giniling ay nakagawa po ako ng 8 patties. Hindi na po pala masama dahil napakadami na nito at sigurado ako tanghalian hanggang hapunan na uulamin namin ito. Sa kanyang sauce or sarsa na tinatawag, ay maglagay lang tayo ng 1 liter tubig sa ating kawali dahil dito natin i-dissolve ang 1 pack ng ating cream of mushroom. For the meantime, dapat naka-off po muna dito ang ating apoy. Hanggang sa mahalo natin ito ng maayos at na-dissolve na natin ito ng maayos, tsaka natin i-on ang ating apoy within medium heat lang po muna. So, ganun lang po siya kadali. Wala po tayong idadagdag na pampalasa dun sa ating sauce. Pero don't you worry mga mamshies dahil kung napapansin nyo nga ang nilagay kong tubig dito ay 1 liter. Pero mamaya po ay mas lalapot po yan dahil kailangang papakuluan pa po natin itong mga patties natin ng within 10 minutes. Diba? Napakadali lang at yakang-yakan na natin ito na gumawa sa sarili nating bahay. Nagsalabas pa tayo bumili. Nako, magkano ang isang serving nito? Alam nyo yan. Sige nga, kung paborito mo ito, i-comment mo na lang dyan sa ating comment section kung magkano at saan po tayo nakakabili nito. 1 piece lang kasi ang in-order mo nito. Nako, nakakabitin kaya kailangan 2 piece. So, hayun lang po mga mamshi. Sana nagustuhan niyo ang aking receipt for today. Kita-kits sa ating susunod na video. Sisters truly, a full-time working mom, Mami Rex.